Okay, so 24,000 mahigit, hindi niya binayaran pa. Ano daw ang dahilan niya? Marami daw reject, sir. Yes, so anong nangyari, sir? Ang middleman, itong si Wilson. So kung may problema, sir, dapat si Wilson yung sasagot niyan. Yes, sir, correct. Pero ang humarap sa kanila ay si Wilson. So hindi pwedeng ligtas si Wilson dito na biglang sasama siya dun kila Jesus, irereklamo niyo din itong si Lorna. Middleman and buyer will be held accountable kapag hindi sila nagbayad dito sa seller. Hindi po pwedeng ligtas itong si middleman. Pabayaran itong Lorna na ito or kung sino man yung sinasabing buyer kasi kung hindi, mananagot din siya. Kasi hindi sir ako naniniwala na walang alam itong si middleman eh. Ngayon naman mga kausap natin sa kabilang linya itong umano'y nagre-reklamo na seller ng mangga na itong si Jesus Garcia. Magandang araw po sa inyo. Yes po, sir. Okay. So, Sir Jesus, kayo ay nagbebenta ng mangga, tama ba? At ito ay ibinenta mo sa isang buyer, tama ba? Opo, sir. Ngayon, itong buyer ay hindi na nagbayad sa inyo, tama po ba? Opo, sir. Hindi na magbayad kahit piso. Okay. Ano daw ang kadahilanan kung bakit hindi na daw siya nagbabayad sa inyo? Na-reject daw po, sir. Dahil? Ilang araw na pong pinilian yung mangga. I think 3 gabi po bago nila pinilian yung mangga. So, sabi nila, marami na daw na-reject. Reject. So parang ang sinasabi daw, hindi daw maganda yung batch na ibinigay ninyo sa kanya. Opo, sir. Pero hindi ba bago i-release yung sinasabing mangga, meron dapat yung inspection? Hindi. Sinekta po niya, sir. Nag-video call pa po kami nung kumuha. Sino ang katransaksyon nyo, Sir Jesus? Si Wilson po, sir. Sino si Wilson? Siya ba yung buyer o tumayo tong middleman? Itong ahente po, sir. Ahente. Alam nyo ba na siya ay ahente lang, hindi siya buyer? Alam po namin, sir. Na ahente. Ngayon, sinasabi ni Wilson, kaya hindi kayo binayaran dahil rejected daw ni Lorna. Opo. Okay, so magkano yung nakuha sa inyo? Ang nakuha sa aming mangga, sir, sa akin lang. Iba pa yung mga kasama ko, sir. Nasa 570 kilos ang kabayaran. 570 kilos. So ano yan? Ilang libo rin yan, di ba? Okay. Siguro sir, magkano ang lahat-lahat Oo. na inyong mga kasamahan na umano'y nakuhanan ng mangga na hindi pa rin binabayaran ng umano'y ahente na ito? Abot po, sir, ng 24,000 na higit po, sir. Okay, so 24,000 mahigit, hindi niya binayaran pa. Ano daw ang dahilan niya? Marami daw reject, sir. Marami reject. So ikaw sir, may kausap ka. Anong pangalan ng kausap mo? Si Wilson po, sir. Ano si Wilson? Ahente po, sir. Ahente nino? Ni Lorna at saka si... Alright, okay. So itong si Wilson, nag-aahente dito kay Lorna, tapos kumuha sila ng mangga na umano'y worth 24,000 sa inyong kasamahan, and then hindi sila nagbayad. Itong si Wilson, hindi nagbayad sa inyo dahil marami daw reject. Tama ba? Opo, sir. Okay, ganito, Sir Jesus, matanong ko kasi sabi nyo reject. Kayo ba doon sa lahat ng mangga na ibinigay nyo doon kay Wilson, may natanggap ba kayo nakabayaran? Wala po, sir. Wala, so ni piso. Nakatanggap sila. Oo, kasi kung reject yan, sige sabihin natin totoong may reject. Huwag nilang bayaran yung reject. Pero doon sa mga quality na mangga, may natanggap po ba kayo? Wala po, sir. Wala. Tanungin ko lang, nung time na ibinili itong umano'y mga mangga sa inyo, meron bang pinirmahan na dokumento na sinasaad na okay ang kondisyon ng mga mangga at ito ay Yes. tinatanggap namin sa ganitong halaga? Meron bang ganon? Wala po, sir. Wala. Medyo may problema lang tayo. Alright? So nagbigay kayo, walang dokumento. Anong mga dokumento lang na ibinigay ninyo dun sa umano'y bumili? Usapan lang, sir, nila Wilson at saka kami, sir, na... Okay, sila so ng mangga. nangyari sir, ito ay verbal, tama ba? Opo, sir. Diretso na lang tayo dito kay Cap Ariel Palagod, Barangay Primicias, Mapandan, Pangasinan. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, sir. Diretso po ako dun sa umano'y may pangyayari kasi meron ba kayong pagkakaalaman dito sa naging transaksyon ni Jesus Garcia tsaka itong Wilson Fernandez na umano'y nababanggit pang Lorna? Opo, punta po sila sa barangay po namin. Ito nga, regarding sa mangga, hindi binayaran ni Lorna at Gigi Sikat. Ano po ang naging pag-uusap?
sa pagkasunduan nila, Jesus Garcia, Lino Garcia at saka si Wilson na ang magbabayad sa mangga ay si Lorna. Oo Yes, nga. so anong nangyari sir, ang middleman itong si Wilson. Pero ang katransaksyon nila ay itong si Wilson dahil siya yung humarap, siya yung representative. So kung may problema sir, dapat si Wilson yung sasagot niyan. Since he's saying that he's in representative nitong si Lorna, he is posing as a so-called middleman, kinakailangan na may gampanan siyang responsibilidad. Oo. Hindi po pwede yung pagbabagsakan lang yung sinasabi natin na iipitin. Dapat kasama dito yung middleman, lahat ng mga tao na nag-initiate ng transaksyon from Wilson and kung sino man ang mga boss niya. Kasama sila lahat dito, pero yung number 1, numero 1 na dapat talagang titignan dito ay si Wilson dahil siya yung humarap, siya yung nakipag-transaction. Di ba po ba? Opo, tama po kayo. Yes. Sir Carl. So, ang sa akin, sir, do not focus or wag kayo masyado mag-focus dun sa kay Lorna, bagkus dito kay Wilson. Because the complaint should be against Wilson and not against dito kay Lorna. Kasi syempre, sabihin ni Wilson, hindi pa ako binayaran ni Lorna eh. Di ba dapat, sir, pag kukuha yung middleman, dapat binabayaran niya din kahit papano yung pagkukunan niya bago niya ibigay dun sa pagbabag sa kanya? Tama po kayo. Sir Carl. So sir, ang sa akin, na dapat itong si Wilson ang dapat managot. So if you're to ask me sir, dapat merong umano'y pag-uusap dyan ulit, merong dapat kasunduan na dapat itong si Wilson ang mananagot tungkol dito sa nangyaring transaksyon. Pwede na din isama itong umano'y boss niya kung talagang Siguro sinasabi na. niya boss niya yan. Pero number 1 na dapat haharap dito ay si Wilson. Yun nga po, naghanap na po sila. Ang napagkasunduan nila, ang talagang magbabayad doon sa mangga, si Lorna. Kasi alaman naman ni Jesus at sa Lino na ang katransaksyon ni Wilson ay si Lorna. Yes sir, correct. Pero ang humarap sa kanila ay si Wilson. So hindi pwedeng ligtas si Wilson dito na biglang sasama siya dun kila Jesus, irereklamo niyo din itong si Lorna. Dapat kasama siya dun sa mga inireklamo dahil hindi naman siya kasama dun kila Lino, kila Feliciano, kila Jesus, or kung ano man sila itong mga Garcia. Hindi naman sila yung kasama na namitas ng umani mangga eh. Kasama lang naman dito si Wilson doon sa umani paghanap ng mga tao na para pwede pagbilhan ng mangga. So, middleman nga siya. Di ba dapat sir, kahit man from seller, middleman to buyer, middleman and buyer will be held accountable kapag hindi sila nagbayad dito sa seller. Hindi po pwedeng ligtas itong si middleman. Tama po kayo. So para sa akin sir, you have to come up panibagong kasunduan, si Wilson kasama na siya ang gagawa ng paraan na pabayaran itong Lorna na ito or kung sino man yung sinasabing buyer kasi kung hindi, mananagot din siya. Kasi hindi sir ako naniniwala na walang alam itong si middleman eh. Opo. So gagawa tayo ng panibagong kasunduan na the complainant will be itong mga Garcia laban dito kay Wilson and then kung sino man yung mga boss ni Wilson. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya itong aming in-house lawyer na si Attorney Batas Mauricio. Ginoong Carl Tulfo, magandang umaga po muli sa mga nasa ipabitag mo. Mukhang maasim na usapan po ito. Mukhang maasim na mangga. Ginoong Carl Tulfo. Yes, tama attorney. No? Kadalasan po sa ganyang mga transaksyon, as is where is po ang ibig sabihin ng transaksyon ng bentahan o di kaya ng bagsakan. Ibig sabihin, tinanggap ng binagsakan ng consignee yung pong goods. Abi, kung hindi siya nag-inspection kaagad at hindi niya sinuri kaagad yung mga goods, lumilitaw, tinanggap niya yung pangkabuuan. Ano man ang kondisyon noon? Kaya nga po as is where is. Tama. At dahil tinanggap niya, Ginoong Carl Tulfo, may tungkulin siyang magbayad doon sa halagang kanilang pinagkasunduan. Ngayon, kung magkakaproblema po, magtuturuan. Hindi, yung tumanggap lang yan ang dapat magbayad. Hindi kaming mga talagang dapat patunguhan yan. Sabi, ang payo po natin, para malaman natin sino talaga ang may pananagutan, sabi, dalhin sa hukuman, pareho, yung pong binagsakan o yung tinatawag nating middleman, o di kaya yung ang ultimate consignee, yun talagang patutunguhan ng mga mangga. So, ganun po yun. Pareho po silang may pananagutan, Ginoong Carl Tulfo. Alright. Okay. Sige, attorney, gusto lang namin din marinig sa inyo yon para at least din maliwanagan itong si Kapitan para alam na niya kung anong gagawin niya susunod para mapag-usap itong dalawang panig.
Maraming salamat sa inyo, Attorney Batas. Kap, no, gawan mo ng paraan na umano yung mapatawag ito, magkaroon ng panibagong kasunduan, hindi pa pwede maligtas itong si Wilson. Kung hindi, sir, kanya-kanyang bigyan ng CFA. Okay, sir? Sige po, sir. Thank you. Ako po, sir. Alright, ganito sir, magkakaroon ng pag-uusap ulit sa barangay para umano'y magkaroon ng pirmahan. Huwag kayo papayag sir na itong si Wilson ay maliligtas. Dapat kasama siya sa dapat din magbayad sa iyo. Hindi lang po pwede tuturo si Lorna. Si Lorna lang. Kasama siya dito sir. Okay sir? Opo, sir. Alright, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po, sir. Magandang tanghali po, sir. Alright.